Ay, kasi interesado ako dito sa, Mm. baka pwede tayong magtupad. Hindi pa tayo pwede Para dyan? sa mga manggagawa naman. O, magagawa din tayo. Mm. Baka naman pwede rin naman tayo Dahil dyan. tayo naman nagbabayad ng buwis. Oo, nasa linya Mm. po natin ang tagapagsalita ng Department of Labor and Employment, Mm. si Assistant Secretary Leonard Serrano. Good morning po, Asek Serrano, sir. Morning, Asek. Magandang umaga, Miss Tuesday. Christian, magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo, siguro narinig nyo yung aming mga pasakalye. Ano po? Tama. Ngayon parinig. Oo. Ay, Asek Serrano, nitong nakalipas na linggo, narinig namin mula sa Malacanang na isinasapinal na raw po itong pag-uusap, deliberasyon, para dito sa posibleng pagpapatupad ng TUPAD program. Ito po bang binabanggit ng palasyo ay tupad para doon sa mga manggagawa o kasama pa rin dyan yung mga driver, ng mga pampublikong tsuper? May ganun ba? Miss Tuesday, siguro mabanggit ko muna ano ba itong ating tupad program, ano ho? Itong tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers program or tupad ay isa pong social protection program ng DOLE na sumusuporta sa mga vulnerable at marginalized workers. Kasama na po ang mga nawalan o mawawalan ng trabaho o kabuhayan tulad nitong energy emergency. Ang tupad po, cash for work, nagbibigay po ng emergency employment, agarang assistance, temporary rin in nature, para sa mga vulnerable, marginalized at displaced workers. Ngayon po, ito naman pong programa natin ay inclusive. Actually, bago nung simula ho ng itong emergency, nung March, tinitignan, binabantayan na ho natin ang mga sektor na maaaring maapektuhan nitong pagtaas ng presyo ng langis at iba pang mga kaganapan dulot ng Middle East war. At of course, with the directive of the President, nabanggit po niya ang tupad program sa kanyang pagsalita ng Wednesday. Yes. Agaran naman ho tayo nakipagpulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, the relevant agencies na maaari pong makapagbigay ng assistance at suporta sa ating mga drivers. Kasi po meron pong mention din po sa drivers. Opo. Tuesday, nakikita po natin talagang mahalaga po ang mga drivers, especially ngayon. Pero nakikita rin po natin sila talaga ang one of the most affected dahil po sa pagtaas ng presyo. Kaya tinitignan po natin ano ba ang assistance maibibigay through the TUPAD program. At saka, syempre po, in coordination. Kasi ito pong ating in declaration ng State of National Energy Emergency, kasama po dyan yung coordination, parang whole of government approach ng ating gobyerno. Kaya talaga kung kailangan maganda po yung yung convergence ng iba't ibang ahensya para po yung mga programang may papatupad mas impactful. So ito po titingnan natin sa ating pagpupulong kung paano makakatulong ang ating tupad program. At tama ho kayo, nakapag-meeting na po kami Thursday and Friday. At sa Monday, magkikita po ulit kami to finalize na hopefully, after Holy Week, ma-implement na po natin ito. Ayun. Yung tanong namin na Asek Serrano, sir, na ang pagkakaalam kasi namin yung tupad na yan para sa mga, sabi nyo nga, vulnerable workers, sectors. Pero yung mga driver po kasi mayroon na silang 5,000 pisong ayuda Maisasali pa rin po ba sila rito sa tupad na panibago? Tama ho kayo. Meron na hong ayuda coming from DSWD naman ho yan. Di ba ho, Miss Tuesday? Tinitignan naman ho natin paano ho maaari makatulong itong tupad program para ho magtuloy-tuloy ang pamamasada. Meron rin po kasing tinitignan mga figures. Itong 5,000 na binigay po, kung i-compute, parang ilang araw lang ho yan kung fuel subsidy gagamitin ho yan, di ho ba? So, ang nakikita ho naman natin, ang relevance po ng ating mga driver, lalo na sa mga public utility vehicles, yung kanila pong ginagawang function na yung pamamasada po nila, nagkakaroon po ng
paraan na makapag-commute ang mga kababayan natin. Kasi kung tumigil po ang kanilang pasada, syempre paano na makakapasok sa trabaho ang mga kababayan natin, paano sila makakapunta sa isang lugar to another. So nakita natin yung importansya, yung relevance ng ating mga public utility drivers. So, but at the same time, Miss Tuesday, of course, nabanggit ko nga itong ating tupad naman ay inclusive po. We are looking at one sector na kailangan matugunan ng pansin, especially with the directive of the President. At ang tupad naman tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-implementa ng programang ito. In fact, if I may share lang Miss Tuesday, Christian, as of the first quarter of 2026, meron na pong 110,000 workers. Over 750 million po ang nabigay na assistance sa mga tupad workers, mga beneficiaries na nakasama po in the first quarter. So, yan naman titingnan rin natin, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-implementa ng programa. Asek, sinong sa hanay ng transportasyon, sino yung kwalipikado para dito sa programa at paano nila malalaman kung pwede ba akong lumapit at paano sila matutulungan at makapasok sa programa ng tupad? Yes, Christian. Actually, tinitingnan natin kung sino pa ba ang pwede makasama dito. In fact, sa aming initial discussions internally, tinitingnan rin natin mga tricycle drivers. Maaari pa ba sila makapasok, maging beneficiary sa ating programa. Siyempre sila naman po ay mga makakapasok sa community-based programs natin. At tinitingnan rin natin while we recognize that they might have been given yung ayuda na from DSWD, Yes. baka maganda ma-integrate, ayun yung tinatawag nga natin na convergence, itong mga nabigay sa kanila para magtuloy po ang kanilang pamamasada. Yun po, I think one of the things na tinitingnan natin is tuloy-tuloy sana ang pamamasada nila at huwag sila ma-discourage dahil ang taas na ng presyo, baka hindi na ako magtutuloy. So, parang, yun po ang tutugunan natin. Para yun nga, ang ating mga the riding public will have, meron po silang masasakyan kung sila po ay lalabas at so, pupunta. ang mangyayari, Asek, tama, paki-check, correct nyo kung tama yung sasabihin ko. Parang service contracting, ganun ba? Halimbawa, yung mga tricycle driver, kahit nakakuha na nung unang ayuda galing sa DSWD, para lang magtuloy yung biyahe nila, sige, magbiyahe kayo, babayaran namin yung araw na ibibiyahe nyo. Ganun po ba yun? Parang iso-subsidize ng tupad yung kanilang arawang pamamasada? Actually, yan po ang isa sa mga tinitignan, Ms. Tuesday, dito po sa ating convergence with the other government agencies. Opo, parang ganyan pong framework ang tinitignan natin. Para magbibigay sila ng libreng sakay at ang DOLE ang magsasubsidize. Ganon yung initial na plano. Tama ba, Asek? At tinitignan rin natin, kasi nga, ito tayo po ay with convergence with DOTR, with DSWD, kasama rin po ang DILG, kung paano magagawa. Yan po ang isa sa mga inaaral, kung kakayanin ba ng libreng sakay o basta ang importante matuloy lang po ang pamamasada. So yan po ang isa sa mga pina-finalize na, Christian, kaya nga tayo medyo nasa so ilalatag pa, parang paplansyahin pa. Opo, Asek, paplansyahin pa yung guidelines para diyan kung paanong sistema. Yes. Ang tanong dito, Asek, Tuesday, medyo marami-rami yung nasa hanay ng transportasyon. May sapat ba na pondo ang DOLE para dito? Yan, Christian, ay kasama sa mga pina-finalize natin. At tinitingnan natin. Kasi po ang tupad program, meron po yan, di ba, sa amin pong existing guidelines, meron po yan 10 to 90 days na maaaring mabigyan ng trabaho ang isang tupad beneficiary or tupad worker. Ngayon po, tinitingnan natin dito po sa inaayos nating framework kung ilang araw po ba ang maaaring mabigay. So gumagawa rin po tayo ng financial plan. Kung ito po ang pwede sa 10 days, 15 days, 30 days. Ang tinitingnan natin, siyempre, as much as possible, mabigyan lahat dahil nga ang ating programa is inclusive, mabigyan lahat na nangangailangan. Speaking of lahat, Tuesday at Asek, may nagtatanong dito, sana din daw masama yung mga konduktor dahil di daw sila kasama dun sa chopper, sa AIX ng DSWD.
Ay, yung mga konduktor yan, konduktor. Yes, Christian, no, tinitignan rin naman ho yan. At kasi pwede rin ho silang pumasok sa ating tupad program na pinapatupad ng DOLE on its own. At meron actually ang tupad program naman ho natin ang even before the declaration of the state of national emergency. Marami na rin ho tayong convergence with other agencies. Ito pong tupad program natin, ginagawa po natin, mas makabuluhan na ang trabaho na ginagawa ng ating tupad beneficiary. So, ang tugon po doon for the conductors, titignan po natin yan. In fact, yung mga na-displace na, alam niyo, pwede naman po silang lumapit na sa pinakamalapit na tanggapan ng kagawaran in their area, sa region or field offices po natin para po matignan ho kung ano ho ang pwedeng maibigay sa kanila. Ito pa isang phone-in question, ASEC at Tuesday. Paano naman daw yung mga manggagawa sa mga opisina, yung mga minimum wage earners? Meron din daw Lagi bang may nakalatag na programa ang DOLE dahil apektado na rin daw sila, ASEC? Christian, tinitignan, binabantayan rin ho natin yan. Sabi naman natin, itong tupad program, inclusive po para sa lahat. Sa ating pag-aaral, inuuna ho natin tingnan yung mga most vulnerable workers, yung most marginalized. Siguro pag ganun ho yung ating inaaral. At sa hanay naman po ng mga empleyado sa formal economy, ang atin naman pong panawagan sa mga employers, ang objective po is tuloy-tuloy po na trabaho. Yung po objective natin kasi nakikita natin dito sa ating energy emergency, hindi lamang naman lahat po tayo naapektuhan. Yun na nga po. Tayo po, di ba? So meron na rin hong daing ang mga employer sector na sila ay nahihirapan, nagtitingin din kung ano ang assistance ang nagre-request ng assistance, pero sinasabi ho natin syempre above all, tayo po ay DOLE. We are very concerned about the workers at tuloy-tuloy sustainable work. Yung objective po natin is mapanatili ang employment ng bawat manggagawa. And we are looking kung paano rin makakatulong sa kanila. Gaya po nang nasabi ko kasi, Christian, Miss Tuesday, ang tupad is cash for work. So ibig sabihin, hindi po siya yung parang dole out. Kailangan mong pagtrabahuhan. Pagtrabaho, yes, eksakto po. Yan. So kapag ang mga kasamahan po natin magagawa sa formal economy habang may trabaho po, mas maganda ho yun. But of course, at the moment na ma-displace yan, pasok na ho sila, may agaran rin ho tayong kaya lang, ASEC, ang pagtatampo nila ay ganoon na lang dahil para bang sa tingin daw po nila napapamper na yatang masyado yung ibang mga sektor, kami nakakalimutan. Sila ang nagbabayad ng buwis, pambigay ng ayuda, sila yung walang nakukuwang ayuda. Apo. Ang naman ho, ang commitment naman ho natin. Of course, among other things, I think ang binabantayan ho nila yung kanilang sahod. Ating wage boards, patuloy rin naman pong minomonitor ang mga kaganapan ngayon. At ang ating wage boards kasi ang may authority to see kung ano bang pwedeng maibigay, kung kamusta ang mga indicators, at sila po nagre-review ng mga pasahod within the region. So, that is their commitment naman ho. Meron pong continuous review, especially because of this energy emergency, the situation we are going, dulot ho ng Middle East war. So, may ongoing review, ASEC, sa lahat ng rehiyon? Opo, yes, sir. Kasi mabanggit ko lang ASEC at Tuesday, binabanggit, mas mahal na nga yung krudo dito sa probinsya dahil kailangan daw ng transportasyon, tapos mas maliit daw yung sweldo nila. Siguro baka pwede lang din tignan ng wage board. Yes, actually, Christian, Miss Tuesday, internally, nagpulong rin po ang ating, ang DOLE, nakipagpulong rin po sa ating mga regional directors sa bawat rehiyon at nabigyan po sila ng instructions na
una, tingnan ang mga maaring programa within their regions. At itong Thursday lang rin, Thursday night, na presenta at napag-usapan po namin ito. So, meron din po tayong directive sa ating regions to help out and assist sa ating mga kababayan sa mga probinsya. Mhm. So, ASEC, sabi nyo may meeting kayo bukas ulit. Diyan ay para ilatag na yung guidelines para sa ipatutupad na tupad program sa ating mga vulnerable sectors. Hopefully, pagkatapos ng Semana Santa. Tama po? Wala pa hong schedule bukas pero we are anticipating kasi po kami po sa DOLE from the Friday meeting kahapon po nag-draft Oo. na po guidelines para po dito sa ating kumbaga special guidelines sa pag-implement ng ating tupad program. May draft na po kami so mapo-finalize namin po yan by Monday and then we will present rin po kapag tayo po pinatawag. Ipipresenta nyo kay Presidente, ganun po ba yon? Sa ating mga kasamahan doon sa alright. na tumutugon dito po sa assistance to the drivers. Kasama po yan sa DSWD, DOT, DLG, and PMS nandiyan rin po. So, nasa guidelines na yan, hopefully, kung sino-sino yung mga kwalipikado na maisasali sa tupad at sa paanong paraan sila mabibigyan ng tupad program at kung sino-sino yung mga qualified. Saan manggagaling yung mga listahan pala na ASEC? Opo. Yung listahan po, yun po yung aming nakikipagtulungan tayo with DOTR. Ma'am, para mabigyan po tayo ng kanilang listahan at mabangga po natin sa ating mga profile at mabangga po natin para sa ating pag-implementa ng tupad. Sana maayos yung listahan. Ang daming mga driver hindi pala nakakuha nitong mga nakaraang na ayuda, Hindi sila nakasali sa listahan. Hopefully yung mapunta sa inyong listahan ay malinis na, naayos na. Opo, yun naman po ang aming napag-usapan rin Miss Tuesday, Christian. Alright. Yan muna ang aming concern sa ngayon. ASEC Serrano, sir, makikipag-ugnayan po kami ulit sa inyo kung may pangangailangan, po? Yes, ma'am. Of course. Salamat po. Thank you so ASEC. much. At regard si Secretary Na-miss na namin si Sec Benny. Salamat, ASEC. Thank you po. Ayan, wala na siya sa linya. Si ASEC Leonard Serrano, ang tagapagsalita ng Department of Labor and Employment. Nagtatampo Hilingan, walang pinoprotektahan.